Hey guys! Welcome sa panibago nating tutorial series. So, ito yung continuation ng ating basic Java tutorial. So, this is intermediate Java tutorial series. So, this is episode 1 and for today, we will be talking about exception handling right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So number 1, we will be talking about exceptions and then yung try and catch natin and then yung finally, then yung mga common exceptions and then yung multiple catch and then lastly, we will be having our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. Simulan muna natin sa exceptions. So sabi dito, ang exceptions daw ay isang unexpected event na pwedeng mangyari during execution of a program. So meaning habang nagra-run yung program natin, pwedeng magkaroon ng exception bigla. Sabi dito, it disrupts the normal flow of the program. So we can treat exceptions as error na pwede nating i-handle, pwede nating iwasan. Okay, so paano nga ba natin iiwasan tong exception na to? That's why ang episode na to is called exception handling. So tingnan natin yung try and catch natin na block. So makita nyo, sabi dito, pwede daw natin gamitin ang try and catch para i-handle yung mga exceptions na yan. Ang gagawin lang natin is i-enclose natin yung block of code na ina-expect natin na pwedeng magkaroon ng exception or ng error. So kung makita nyo, ito yung syntax niya. So we have here the try keyword and then curly braces. Sa loob nun, ito yung code block na pwedeng magkaroon ng error or ng exception. No, that may throw an exception. So, ginagamit tong term na throw an exception pag sinabing pwedeng magkaroon ng exception or ng error dun sa part na yon. Then, we have the catch. Ibig sabihin dyan, pagka tinry natin to, magkaroon man siya ng exception, we will catch it here. So, makikita nyo catch and then we have here an argument na exception and then yung pangalan ng exception, pinangalanan lang natin ng E. Kahit ano, pwede nyo pangalanan kung ano gusto nyo. Then curly braces, and then pagka nagkaroon na exception, ito yung magra-run na code. Etong nasa handle exception na comment. So, how do we do that? Ano ba yung mga bagay na pwedeng magka-exception? Number 1 is yung scanner. So, yung scanner na to, kadalasan nagkaka-exception, lalo na nung nagbe-basic Java tutorial tayo. So, for example, guys, so, pinasok ko sa try yung scanner kasi pwede siya magka-error. So, makikita nyo, si scanner na S ang pangalan, ginamit natin yung s.nextInt para humingi ng number kay user. And then, i-store natin siya dun sa integer na x. So, meaning, pag nag-input si user dito ng number, mapapunta kay x. But the problem is, pwedeng magka-error yan. Sige, isipin nyo ano yung pwedeng maging error pagka si user ang nag-input. Pagka ang naisip nyo is pwedeng mag-input si user ng letter, tama kayo. Kunwari, next int, hinihingi natin number. Tapos ang in-input ni user, A, B, C, D. So, ibig sabihin, that's an exception. So, magkakaroon or magka-crash yung ating program. Di ba magta-terminate agad yun? Merong error na kulay red na lalabas. And then, mag-i-stop yung program. So, to prevent that, we can use try and catch. So, tinry natin to. If ever na magkaroon ng error dito, we will catch it under here. So, catch exception E, and then curly braces, ito yung lalabas. System.out.println, data type error. So, yun. Ganun siya, no? So, itry natin to sa Eclipse para mas maintindihan nyo. Let's go! So guys, we are here now sa ating Eclipse. So we will now try yung try and catch natin, no? Ganito lang yung syntax niya, ba? So you will put try and then curly braces and then magka-partner sila and then we will have the catch. And then parenthesis yung kanyang parameter or argument na exception. And then pangalanan nyo lang exception, E o kaya EX. So papakita ko lang sa inyo na pwedeng ibang pangalan and then curly braces. So eto yung ating syntax. But before we use this, i-try muna natin yung kaninang sinasabi kong pwedeng maging error or exception. So let's create a scanner. So don't forget, pagka gumagamit ng scanner, we need to import that. Scanner S is equals to new scanner and then system.in, then semicolon. And as you can see, magre-red yan. So we can just press this yung light bulb and then import scanner para hindi na natin i-type to, no? So, kayo bahala kung ano gusto nyo. Then, next is, gawa lang siguro ako ng integer x dito and then s.nextInt. So, hihingi lang tayo ng integer. So, iraran ko to. Okay. So, makikita nyo sa baba, pwede na ako mag-input dito, no? So, pwede na ako mag-type dito. So, magta-type ako ng 10. Pag nag-enter ako, there's no problem. Kasi, integer to. And hinihingi natin is integer din. So, no problem. But the problem is, nang hingi tayo ng integer and then ang in-input ko is letters. Yan, naglagay ako ng letters, A, B, C, D, enter ko. And as you can see, sasabihin yan, exception in thread main. Anong pangalan ng exception? Java.util.input mismatch exception.
So, eto yung pinakapangalan ng exception, guys, no? So, kung gusto nyo malaman yung pinaka-specific name ng exception, tingnan nyo lang sa error. Ngayon, we want to avoid this. So, ang gagawin natin, since ang alam nating nag-error is etong line of code na to, pwedeng eto na lang yung ipasok natin sa try and catch. So, either way naman, no, kung gusto nyo ipasok yung scanner, kayo bahala. Pero since eto lang yung nag-error, kahit eto lang ipasok ko doon sa try and catch, no? So, try, then catch, and then exception, E. No, then mag-system.out.println lang tayo, data type error. Lagyan na din natin dito na system.out.print. Hingi tayo ng number. So, kunwari, humingi tayo ng number. So, again, basahin natin yung code. Gumawa ako ng scanner, tinry natin to, nag-system.out.print ako ng number, then, humingi tayo ng number, and then, nag-catch lang tayo if ever na mali yung in-input dito sa line na to, no? So, lalabas lang sa kanya, data type error. So, i-run natin ulit. Okay? So, I'm going to input yung tama. Maglalagay ako 12. Enter. So, walang magra-run whatsoever, no? Diretso lang siya. So, walang nangyari. But, once na ni-run ko yan and then naglagay ako ng error, for example, i-enter ko yan, may nyo sabihin yan, data type error. And hindi na nag-crash yung ating program. Tutuloy pa rin to. No, for example, meron ako ditong system.out.println thank you. So, dati, hindi tutuloy sa thank you to kasi mag-e-error agad. Pero since hinahandle na natin yung error, pagka nagkaroon man ng maling input dito, tutuloy pa rin yung program natin. So, i-run natin, no? So, makikita nyo kahit mali yan, data type error, pero magte-thank you pa rin siya. Pero once na hindi natin tinry catch yan, no? So, i-delete ko yung try catch. Yan, ganyan lang. Tinanggal ko yung try catch, guys, no? So, pag aniran ko yan, okay, nagmalagay ako ng mali dyan, hindi natutuloy yung program natin. Magta-terminate siya automatically kasi naka-encounter siya ng exception. So, yun yung ginagawa nung try, catch. And we will see later kung paano ba natin makahandle pa ng mas maganda yung ating mga errors, no? So, if you have any questions ngayon, you can comment sa ating comment section. Let's proceed muna doon sa susunod nating pag-aaralan. Mamaya pag-aaralan pa natin ng mas marami yung exceptions na yan. Let's go! So guys, let's talk about finally. So kung makikita nyo dito, we can use finally to run code after the try and catch block, which will run whether an exception has occurred or not. Meaning, guaranteed to run yung finally na to. Lahat ng nasa loob nito magra-run whether merong error or wala. So makikita nyo, ang syntax niya is meron tayong try, and then meron tayong catch, and then sa dulo, yung finally. So ano ba yung nilalagay sa finally, guys? So ang nilalagay sa finally is yung mga clean up code na pwede nating gawin. So, for example, sa try, gumamit tayo ng scanner. So, ang pwede nyo gawin is i-close nyo yung scanner sa loob ni finally. O kaya naman, pagka gumamit tayo ng file writer, which is pag-aaralan pa natin next time yung file writer na yon, i-close din natin siya sa loob ni finally. So, kasi tapos na natin siyang gamitin. So, yun yung best practice when coding. Nasa loob ni finally yung mga cleanup code. No, so, for example, ito example natin, no. So, we used a scanner. So, eto yun, naka-try and catch tayo ulit kasi baka mamaya si user mag-input ng string dito sa next int. So, magkaroon man yan ng error or wala, after nung try and catch na to, it will close the scanner. Kung makikita nyo, s.close. So, ibig sabihin, nalinis na natin si scanner, hindi na natin siya gagamitin. So, it will prevent yung resource leak natin. No? So, masama kasi na hindi kino-close si scanner. So, ginagawa lang natin na hindi natin naka-close si scanner dati kasi maliit lang naman yung program natin at natatapos agad, no? Nata-terminate after gamitin si scanner. Pero, pagka malakihang system na or malakihang program na, make sure na lagi nyo na i-close si scanner. So, let's go and itry natin yan sa ating Eclipse. So, guys, we're back dito sa ating Eclipse. So, itatry lang natin yung finally. And kung ma-observe nyo si scanner, merong color yellow do sa pangalan niya. So, tapatan natin. Warning kasi yan, no, guys. So, makikita nyo, resource leak S is never close. Kasi never natin kinlose si scanner. Saan ba natin pwedeng ilagay yung pagko-close ni scanner? Siyempre, pagkatapos na natin gamitin yung scanner mismo. So, since tinapos na natin gamitin dito, isang beses lang naman natin siya kailangan gamitin, ang pwede natin gawin is finally,
i-close na lang natin si scanner, no? S.close. So, finally, ginugrupo lang niya lahat ng mga cleanup code dito, pero actually, pwede nyo ilagay yung kahit anong code na gusto nyo after matry and catch tong ating nandito sa taas na to, no? So, kayo bahala kung ano yung pwede nyo gawin sa ilalim. So, yun lang yung ginagawa niya finally. So, let's go back sa ating PowerPoint. So, guys, let's talk about the exceptions hierarchy. So, very important to kasi magagamit natin to throughout the series. So, kung makikita nyo, at the very top, we have the exceptions. And under the exception, meron tayong types of exception. We have the user-defined exceptions. Ito yung custom na ang user talaga yung gumawa. Tayo mismo yung nagpo-program. And then we have the built-in exceptions, yung pinag-aaralan natin ngayon. Etong user-defined, next time mapapag-aralan natin kung paano gumawa ng sariling exception. Pero etong built-in, ito yung pinag-aaralan natin right now. And under that, meron pa tayong tinatawag na checked exception and unchecked exception. And under ni check, marami pang type na exception. And then under ni uncheck, marami pang type ng exception. So, hindi natin pag-aaralan lahat ng type na yan kasi sobrang rami niya. So, baka hindi matapos yung ating video. Pero pag-aralan natin yung pinaka-category nila, no? So, makikita nyo, we have here the check exception. So, yung mga checked exception, ito yung mga exception na chine-check agad compile time pa lang. So, ibig sabihin, before a program is completely executed. So, makikita nyo maraming type na exception dito. Baka hindi nyo pa itong mga na-encounter kung nandun pa lang tayo sa basic Java series, no? Wala pa itong mga error na to. Ito kasi check exception, kaya tinawag siya na check exception. Chine-check siya bago pa i-run yung program. So, mag-error na agad. While, ito namang isa, we have the uncheck exception. Ito yung mga exception na unchecked and will only occur while yung program natin is running. So, kaya tinatawag din siya as runtime exception. Ito yung nirarun nyo na yung program, tapos biglang magkaka-error. Katulad nung kanina, runtime exception yon. Yung tinatawag natin na input mismatch exception. So, meron pa tayong arithmetic exception and many more. So, pag-aaralan natin yung pinaka-common na exceptions. So guys, eto ang pinaka-common na exceptions natin. No? So one of them is the arithmetic exception. So ito arithmetic exception, it occurs when dividing or using modulo by 0. So kung makikita nyo, 5 divided by 0, 5 modulo 0, syempre mag-e-error yan. Actually kahit sa calculator, pagkat na-run yan, mag-e-error yan. So pwede natin gamitin yung arithmetic exception to catch yung mga gantong type ng exception. So later, maiintindihan nyo kung bakit kailangan nating malaman yung mga specific exception na ganito. Next, we have the input mismatch exception. Ang nangyayari daw tong exception na to when inputting invalid data type on a scanner. For example, si scanner nanghihingi ng integer. Nag-input ng string si user. Mali yun. So that's why mag-e-error yan. Ang lalabas is input mismatch exception. So, kunwari, float din, tas string yung nilagay, of course, mag-error din yon. So, ganun lang si input mismatch exception. Then, we have the array out of bound exception. So, ito naman pagka gumagamit kayo ng arrays. Kung makikita nyo, meron tayong array of names, David, Alinir, Jmar, Maye. So, ilan to? 1, 2, 3, 4. Ano yung index niya? 0, 1, 2, 3. So, pagka gusto ko i-access si Maye, 3 ang gagamitin ko. Pero kung makikita nyo, ang in-output ko is yung names 4. So, sino si 4? 0, 1, 2, 3, 4. Out of bounds. No, that's why it's called array out of bounds exception. Meaning, it occurs pag nag-access tayo ng index na hindi nag-i-exist. For example, negative 1. Wala namang index negative 1. Wala namang index 5 dito sa ating array na to. So, it will cause an array out of bounds exception. Itatry natin isa-isa yan later, no? Tapusin lang natin tong common exception. Then, we have the file not found exception. Ito, hindi pa natin matatry to kasi sa mga susunod pang episode tong file not found exception. Ito is mag-occur when accessing file paths na hindi nag-exist. So, for example, makikita nyo, nag-instantiate tayo ng file object. And then, nagbigay ako ng file path, note.txt. So, assuming na wala yung note.txt na yan dun sa hinahanapan nating path, it will say file not found exception kasi wala, hindi nag-exist si note.txt. Next, we have number format exception. Ito naman, nag-occur when converting letters into numeric data type. For example, meron tayong string na name, David dito. And then, tinry natin i-convert yung name na yan into integer. Of course, that's an error. And ang tawag doon is number format exception. We can also catch it. No? So, lahat ng mga nandito, pwede nyong i-try catch. And ano nga ba yung purpose ng pag-aaral ng mga different exceptions na to? So, we will see, no? So, tingnan natin. So guys, we're back sa ating Eclipse to try yung mga different exceptions natin. So, bilisan lang natin, no? Int x equals to 5 divided by 0. So, this is what we call the arithmetic exception, no? So,
Okay ko, makita nyo mag-error yan, arithmetic exception. Lalabas naman dito kung anong type siya ng error. Then we have the scanner naman, no? So, scanner is equals to new scanner system.in. Then, try nating humingi ng integer. Then, save natin. Makita nyo, in-import na yan. I-run ko. So, pagka naglagay ako ng letter, since integer ang hinihingi ko, letter ang nilagay ko, ano ang tawag sa exception na yon? It's what we call the input mismatch exception. So, for your reference, tingnan nyo na lang sa error kung anong type sila ng exception. Next, we have the number format exception. For example, we have a string name dito na David. And then, tinry natin i-convert yung David na to into integer. So, integer, ito yung code niya na that parse int. So, pag-aaralan natin to sa mga susunod na episode, yung mga pagko-convert ng data types. So, tinry ko i-convert yung David into integer, which is bawal. That's why, pagka niran ko to, ang lalabas naman na error is what we call the number format exception. Try natin na tama. So, 1, 2, 3. Pagka niran ko to, makikita nyo wala namang error. So, ganun siya. So, yung array out of bounds pa pala, sorry, no? So, gawa pa tayo ng isa, string names. Then, square brackets is equals to, for example, David Alinier. Then, try natin i-system that out that print line, yung names 2. No? So, meron bang names 2 dito? 0, 1. So, wala. Pagka niran ko yan, in-okay ko yan, makikita nyo ang error is what we call the array index out of bounds exception. So, yon. So, try din natin negative 1. Siyempre, walang negative 1 na index. So, ganun din yung lalabas dyan. So, we can all catch that using the try and catch, no? So, hindi na natin itatry yung mga sa file, no? Kasi next time na lang natin try yung mga file not found exception na yan, no? Pagka talagang inaral na natin sila. Bakit nga ba talaga kailangan nating malaman tong mga mahabang pangalan na to? So, para saan nga ba? So, guys, ang best possible na example na naisip ko is magkaroon ng dalawang exceptions at a time para ma-explain ko sa inyo kung bakit mahalaga na alam niyo yung specific na pangalan ng exception. So, paano ba natin gagawin yon? So, for example, ang gusto kong gawin is magpapa-input ako kay user ng index. Ayun yung gagamitin natin index para i-access to. So, gagawa ako ng scanner, of course. Scanner S is equals to new scanner and then system.in. And then, gagawa lang ako ng index and then s.next int. So, hingi ako ng index na gusto nating i-access. Then, mag-system.out lang ako siguro dito. No? System.out.print lang. Then, sabihin na natin na index. Hingi tayo ng index. So, ngayon, isi-system.out.println ko din yung magiging value nung ano. For example, names index. Kung ano man yung i-input ko dito na integer, for example, 0, syempre, mapupunta sa index yon and then i-output ko yung names index. So, kung names 0 man to, ang makukuha ko is si David. So, i-run natin. So, lagay ko 0. Lalabas, David. Lalagay ko 1. Lalabas, Alinier. So, that's good. Gumagana siya. Now, dito na magkakaroon ng problema. There are 2 exceptions inside this code. Ano yung dalawang possible exception? The number 1 is yung input mismatch exception. Pag yung index, ang nilagay ko, letters. That's an input mismatch exception. Number 2, tama yung ginawa kong index, number siya, pero array out of bounds exceptions siya. Now, we are left with a dilemma na paano natin i-handle yung dalawang exception na yon. Of course, we can create different try-catch para sa kanila. Pero that's going to be very tedious. Ang kalat nun. Sobrang rami ng try-catch natin. So, ang gagawin nyo is ipapasok nyo lang siya sa loob ng try lahat. So, ipapasok ko na lang lahat sa loob to ng try, no? Then, itatab ko to. Then, ikakatch natin siya. Exception, E. So, that's good. Gagana siya. So, system.out.println. Ngayon, isipin nyo, ano yung pwede kong sabihin dito? Array out of bounds? Or input mismatch? Hindi natin alam ngayon kung alin dun sa dalawa yung nangyayari. No? So, ang nangyayari ba is input mismatch or yung array out of bounds? Never nyo nang malalaman ngayon. So, for example, nilagay ko lang dito. So, hindi natin alam, input mismatch ba o array out of bounds? Hindi alam nung system or nung program mismo. So, pag niran ko to, nilagay ko fix, hindi din niya alam kung input mismatch ba o array out of bounds. Of course, gagana pa rin yung code pagka for example, 1 nilagay ko, lalabas pa rin yung Alinier. Pero once na nagkaroon ng exception dito, hindi natin alam kung aling exception doon sa dalawa. That's why we need to know anong talaga yung pangalan ng exception na gusto nating i-catch. No, kasi right now, ang gamit natin is exception. Pag ginamit natin exception, yun yung general term para sa lahat ng exception. So, no matter kung input mismatch yan, number format yan, array out of bounds yan, we will never know hanggat hindi natin talagang kinakatch specifically. So, how do we do that? Tingnan natin sa PowerPoint natin.
So guys, we have something called exception specific catch block. Meaning nito is i-handle natin yung specific exception na yon by indicating kung ano yung pangalan ng exception dun sa catch block. Instead na exception lang ilagay natin dun sa catch, makikita nyo nilalagay natin yung specific mismo. So kung makikita nyo, ito arithmetic exception. So pagka-try natin, ang pwede natin i-catch dito, arithmetic exception. I-handle natin ngayon yung specific exception na yon. So, i-try natin to. For example, gusto lang natin i-handle right now yung yung array out of bounds. Tingnan natin ngayon sa ating Eclipse. Let's go. Okay, to solve our problem na hindi natin alam kung anong exception yung hinahandle natin, kasi nga, depende sa user yan kung ano yung mangyayari exception, we will now use the specific catch block, no? So, lalagay ko lang dito yung specific na exception na gusto kong i-handle. So, ang gusto ko is yung array index out of bounds exception. So, hindi nyo naman kailangan kabisaduhin to, no? So, try nyo ipa-error and then tingnan nyo kung anong type yung error na lumalabas and then i-copy-paste nyo na lang. O kaya i-search nyo kung anong type ng exception yung nangyayari. So, ngayon, alam ko na ito yung magra-run na block of code pagka nagkaroon ng array index out of bounds exception. Meaning, pagka lumagpas tayo dun sa binabasa natin sa array. Ngayon, ang problem dito is if I run this, okay ko to, tinry ko mag-input mismatch exception, of course, mag-e-error na siya kasi wala naman nag-handle kay input mismatch exception. Ang hinahandle lang nung try-catch natin right now is si array index out of bounds. So, pagka tinry ko to, 5 array index out of bounds yan. Pagka pinindot ko to, lalabas yung array out of bounds. Sorry, may question mark pa. Gawin nating exclamation point. So, ngayon, sure na tayo na pagka nag-array out of bounds, ito yung gagawin nating code. Meaning, we can act accordingly kung ano yung nangyayaring error. So, pag input mismatch naman yung nangyari, yun yung pag-aaralan natin next. Kasi hindi ko naman pwedeng iwanan basta-basta na nag-error etong input mismatch exception. So, ngayon, paano nga ba na yung mag-handle ng two types of specific exception in one try-catch block? Tingnan natin ngayon sa PowerPoint. So, in order to solve the problem na nag-occur kanina kasi hindi natin na-handle yung input mismatch exception, we will now use the multiple catch. So, ito yung nag-handle ng specific exceptions by using different catch blocks. So, it will execute code depending on the exception na nangyari. So, kung makikita nyo dito, we have the try block. Makikita nyo dito, code natin na pwede mag-throw ng exception. And then, there are two catch blocks, no? So, yung unang catch, ito yung nag-handle ng input mismatch. Yung pangalawang catch, it will handle the out of bounds na exception. So, kung makikita nyo ngayon, mag-error man to ng input mismatch, meron tayong nakalagay dito na specific na gagawin para ma-resolve ba yung problema na yon. And at the same time, meron din tayo sa array index out of bounds. So, specific solutions for specific exceptions. So, pwedeng magkaroon ng multiple catch kahit ilan yan hanggat kailangan nyo. So, this is very convenient for us. No, so, i-try natin ngayon yan dun sa ating Eclipse. Okay guys, so for us to handle the input mismatch exception accordingly, gagawa pa tayo ng isang catch dito, no? Then, ilalagay natin input mismatch exception. And then, papangalanan lang din natin, no? Kahit ano ulit pangalan. Kahit magkapangalan sila, okay lang. So, input mismatch exception, kailangan ko ata itong i-import. So, merong mga kailangan kayong i-import minsan na exception. So, yan, makikita nyo, in-import kayo java.util.input mismatch exception. So, yon. Then, after nun, we can just system that out that print line, only input integers. So, ngayon, meron na tayong specific messages for specific errors. So, pagka niran ko to, so, ano mangyayari dito? Is this input mismatch or array index out of bounds? Input mismatch to. Kaya pagka in-enter ko, ang lalabas, only input integers. Ngayon, what if array out of bounds ginawa ko? 7. So, pag in-input ko to, makikita nyo, lalabas lang array out of bounds. So, now, we actually handle different exceptions in one try-catch block. Pwede nyo pa rin lagyan to ng finally kung gusto nyo. So, yan, pag-eksperimentohan nyo to. So, meron pa ako isang ituturo sa inyo. So, tingnan natin doon sa ating PowerPoint. So, lastly, we have the multi-exception catch block, no? So, pwede tayo mag-handle ng multiple specific exceptions by using itong straight line, no? Yung vertical line character to specify different exceptions. So, kung makita nyo, try, and then meron tayong catch dito, makikita nyo input mismatch exception, then yung vertical line, array index out of bounds exception. So, ito pwede nyo gawin to if you want to group two exceptions in one catch block. Try natin ngayon yan sa ating Eclipse. So, guys, itry lang natin yung kanina natin pinag-aralan, no? So, ikakatch lang natin, then, dalawa yung ikakatch natin, no? So, meron tayong input mismatch exception, and at the same time, meron tayong array index out of bounds exception. Then, papangalanan lang natin to,
EX for example, and then mag-system that out na lang tayo ng something is wrong. So, ibig sabihin, nakagrupo tong dalawang exception na to. So, kunwari, nagkaroon ng array index out of bound exception, ito yung magra-run. Kunwari, nagkaroon ng input mismatch exception, ito yung magra-run. So, pwede pa kayo mag-catch ng ibang exception dito. Kung meron pa kayong different exception na pwedeng mag-occur sa loob ng code nyo na to, you can also add it here. For example, meron din tayong number format exception. Pwede nyo din gawin yan. So, again, imagination nyo na yung limit dito, no? So, depende kung paano nyo i-handle yung mga errors natin. So, i-run ko lang to. Since ang pwede mangyari is input mismatch, and then, pwede ding maging out of bounds, something is wrong lagi lalabas dyan. Siyempre, hindi magra-run to kasi wala naman tayong number format exception na pwedeng mangyari dito sa code na to. Okay? So, yun lang yung aking ituturo sa inyo. So guys, before we proceed sa ating tutorial challenge, meron lang ako mga gustong ituro sa inyo. Baka kasi hindi nyo pa to nakikita simula nung nag-basic Java series kasi hindi ko siya nadaanan. No, pero pagka gumamit kasi kayo guys ng scanner, so this is actually a problem na maraming nakaka-experience, no? So system.in. Gagawa lang ako ng scanner s.nextInt lang natin para mag-import. Then, lagay ko lang dito int age. No? Then, system.out.print lang ako dito na humihingi ako ng age. Then, ika-copy paste ko lang to. Then, ang gagawin ko is string name. Hihingi naman ako ng name dito. Then, after nun, gagawin ko lang is siguro magpiprint line na ako ng space dito saglit. Then, isi-system.out ko lahat no, yung age tsaka yung name. So, very basic lang naman tong program natin na ginawa, no. Humingi ako ng age, humingi ako ng, sorry, hindi ko pala napalitan tong name. Humingi ako ng age, humingi ako ng name, and then in-output natin yung age tsaka name. But there's a major problem dito. No, pag aniran ko to, hihingi ako ng age. Now, if I put 25 here, that's good. Tama naman, no? Walang input mismatch exception dyan. Pero pag aniran ko to, makikita nyo, nag-i-skip siya dun sa name. Hindi na ako makapag-input. Although, meron tayong next line dito. So, kadalasan, ang kala ng mga tao, may error dun. Pero to explain it plainly, no? Pagka nag-next line kayo, after ng next int, nagkakaroon talaga siya ng problema. Kasi itong next int, hindi naman siya pupunta sa bagong line. Ibig sabihin, yung integer na in-input nating 25 is nandito pa rin siya sa same line. Meaning, kaya niya ini-skip yung kasunod na line. No, kaya pagka kinapi ko to, dapat every time na next int kayo, lalagyan nyo ng next line sa ilalim niya para hindi ma-skip yung susunod yung input. Kaya pagka niran ko to ngayon, okay natin, lagay ko lang dito 25, makakapag-input na ako ng name. For example, David, enter ko lang, gagana na ng maayos yung ating program. So yun, every time na mag-input kayo na magkasunod na integer tsaka ng susunod na string, make sure na maglagay kayo ng next line under no after nung next int. So, yun lang. So, magagamit nyo yun later on sa tutorial challenge. Now, another one. So, guys, regarding the try-catch exception natin ulit ngayon, no? So, it defeats the purpose kasi if we just have here, for example, a scanner, the system.in, import ko lang to scanner natin, and then I'm going to make an integer dito, int x equals to s.nextInt. So, humingi tayo ng integer. Then, ita-try catch ko to kasi pwede magkaroon ng input mismatch exception. So, i-catch natin tong exception na to. Input mismatch exception. And then, i-import ko lang tong input mismatch exception kasi kailangan natin yan. And then, mag-system.out lang ako dito ng invalid data type. Yung semicolon. So, of course, it's good na hindi na nagka-crash yung ating program na pagka nag-input mismatch exception or pag nagkaroon ng error. Wala nang crash, wala nang error. Pero ang problem dito is it still defeats the purpose na nag-catch tayo kasi once na nagkamali ako, hindi na ako bibigyan ng pangalawang try para ayusin yung pagkakamali na yon. That's why yun yung magiging tutorial challenge natin ngayon. Find a way na pagka nagkaroon tayo ng input mismatch exception, hihingi ulit siya ng integer hanggang sa tumama na number talaga yung in-input ni user. Kasi para maging error-proof yung ating program. For example, naglagay ako ng letters dito. Dapat hingyan ulit ako ng integer kasi integer nga yung kailangan niya. No, so yun yung magiging tutorial challenge. So basahin natin yung tutorial challenge ngayon. So guys, welcome sa tutorial challenge natin. So try to do this challenge using the things you've learned. So sabi lang dito, create a program that lets the user input an integer. Pero we should make sure that it is an integer.
Sabi din dito, prompt the user again for an integer if an input mismatch exception occurs. So sabi ko nga kanina, kailangan sure tayo na integer. Pagka naglagay ng letters dyan, dapat humingi ulit siya ng integer. So yun yung kailangan nyo magawa. So then after nun, output the square of the inputted integer. Kung nakapag-input na si user ng 3, for example, i-output nyo lang yung kanyang square. So 3 times 3 is 9. So ang hint dito is you should use do while loop. Actually, kahit hindi do while loop, kahit while loop, kahit for loop, kayo bahala. Pero ang pinaka-recommended ko lang is yung do while loop. So sige na, i-start yun yung tutorial challenge and then after a while, we will do it together. So don't worry, maiintindihan nyo yan later on. So guys, nagawa nyo na ba? If nagawa nyo, then I would like to congratulate you. So naintindihan nyo na mabuti yung ating exception. If hindi naman, that's okay. We will try to do it together para mas maintindihan nyo ngayon. So sabi kanina, we need to input an integer. And then we should make sure na talagang integer yon. So pagka nagkamali tayo, letter nilagay natin, kailangan humingi ulit siya ng integer. So, after nun, pag nakapag-input tayo ng integer, kailangan nating ibigay yung kanyang square. Paano natin gagawin yun? So, number 1, we need a scanner. So, scanner is equals to new scanner, system.in. So, madali. Then, import ko lang to scanner na to, no? Then, mag-prompt lang tayo, system.out.print. Lagay lang natin dito, number. Hingi lang tayo ng number. And then, s.nextInt. Ilagay lang natin siya sa isang integer. Sabihin natin x yung ipapangalan ko. Then after nun, syempre, i-output lang naman natin yung kanyang square. So, ibig sabihin, napakadali lang nun, x times x. So, yan. So, yan na yung mismong program natin. So, pag naglagay ako dito ng 2, lalabas yung 4. Pag naglagay ako dito ng 3, lalabas yung 9. Now, kailangan na lang natin i-make sure na talagang number yung i-input ni user. Kasi kunwari, letter nilagay ko, dapat ma-handle natin exception na to while making sure na bibigyan natin ulit ng chance si user na mag-input. So, paano natin gagawin yon? So, number 1 is, alam ko na gagawin nyo, syempre, ipapasok natin to sa try, catch. Then, i-handle nyo yung input mismatch exception. So, if you have made it this far, and then very good pa rin sa inyo kasi talagang medyo mahirap intindihin sa una yung pinapagawa natin sa tutorial challenge. So, import ko lang to. Now, we have handled the input mismatch exception. So, pwede tayo mag-system.out dito at i-inform natin na only input integers. Then, lagyan lang natin ng dalawang new line para magkaroon ng separation. So, pagka niran ko to, naglagay ako ng letters, we can now handle yung only input integers. Alam na niya kung may error or wala. Pagka niran ko to, naglagay ako ng number, mag-i-square yan na magiging 9. So ngayon, how do we do na bibigyan ulit natin ng chance na mag-input si user? So sabi dun sa ating hint, gumamit daw tayo ng do while. No? So gagamit ako ng do while, no? So do, then curly braces, ipapasok ko yung buong try catch. Then while, ano kaya dapat yung condition dito? So ang lalagay ko dito is true. Bakit kaya true? So I want this to be an infinite loop. No? So i-run natin. Okay ko to. Mag-input ako ng 3. 9. Mag-input ulit ako. Hihingan ako ng hihingan yan hanggat, wala lang, forever. Kasi naka-while true tayo, no? So, forever manghihingi yan. Pero of course, gusto ko may katapusan. So, pagka walang error, gusto kong i-break. No? Nilagyan ko ng break dito, no? Para tatapos yung program natin. So, irarun ko ulit. Okay. So, papasok tayo sa do while. Itatry natin. Ano yung gusto kong ilagay na number? Lagyan natin ng tamang number. 3. So, syempre, dahil tama to, dediretso yan pababa. Lalabas yung square, and then magbe-break yung loop. So, ibig sabihin, lalabas na tayo dito, and then tapos na yung program. So, pag in-enter ko to, lalabas lang 9. Ngayon, ang kulang na lang is pagka nag-okay ako dito, naglagay ako ng error, enter, makita nyo, mag-i-infinite loop. Meron lang problema dito, guys, no? So, yung kaninang tinuro ko sa inyo. So, di ba kanina sabi ko, every time na manghihingi kayo ng integer, dapat sa ilalim nun, merong next line. But the problem here is, pagka niran ko to, stop ko lang to, right-click nyo lang, no, guys, pagka nangyari sa inyo to, and then terminate, and then clear, then i-run nyo ulit. So, pagka naglagay ulit ako ng letter dito, same pa rin yung nangyayari. Bakit kaya? Nilagyan na natin ng next line, ganun pa rin yung nangyari. Kasi guys, isipin nyo, pag nagkaroon ng error dito, hindi naman tutuloy sa ilalim. Saan siya pupunta? Dito siya sa catch pupunta. That's why ang next line dapat nandito sa catch. No? So, wala dun sa taas. So, itry natin i-run.
Stop ko lang ulit, sorry. Terminate, clear, and then i-run natin ulit. So, hihingin ako ng number niyan. Maglagay ako ng letter. Enter. Only input integers. So, hingin ulit ako ng number. Letter. Only input integers. So, kahit ilang beses ako mag-type ng letters dyan, hindi na mag-e-error yan. Sasabihin lang niya, mag-input ka ng integer, hindi naman yun yung hinihingi namin. Once na nag-input ako ng integer, 3, lalabas niya yung square niya. Which is, yun na yung buong ating tutorial challenge. So, i-recap ulit natin yung buong tutorial challenge natin para maintindihan nyo as it. So, ang una natin ginawa is we declared a scanner para makapaghingi ng integer. Then, pinasok natin sa do-while loop yung buo nating program para naglo-loop siya. Of course, no, paulit-ulit. Then, sa loob ng try, ang tinry natin is nanghingi tayo ng integer. So, nag-print tayo ng number, then hiningi natin ng integer. So, there are two possibilities right now. Either maglagay ako ng tama or maglagay ako ng kung ano-anong letters, which is mali. So, simulan muna natin sa tama. Lagyan ko ng 5. So, nag-input ako ng 5 dito. Dahil walang error to, tutuloy yan sa baba. Pupunta yan sa line 17. So, ang lalabas niya, square, and then x times x, 5 times 5, ang lalabas is 25. And then, magbe-break, kaya matatapos yung buong program. Hence, pagka nirun ko to, naglagay ako ng 5, enter, lalabas yung 25, and then tapos na yung program. Okay, second possibility. Ang in-input ko is mga letters. Siyempre, magkakaroon ng exception. So, wala dito mangyayari, no? So, magkakaroon ng error. Magkakaroon ng input mismatch exception. So, etong line na to, magto-throw ng error, malilipat tayo dito sa catch. And since nag-next in tayo, kailangan natin mag-next line. Kasi nga, next time na mag-i-input tayo para hindi niya ma-skip yung next na input. No? So, ngayon, magpiprint ulit tayo ng only input integers para masabi natin do sa user na may mali yung ginawa mo. Kailangan integer lang yung input mo. And then, mag-skip line lang tayo, no? New line, new line. Kaya meron tayong /n dito. Then, dahil hindi natin binrake, hindi matatapos yung loop. Walang break sa ilalim ng catch. So, kaya ang mangyayari, iikot yan, babalik ulit dito sa try, and then, hihingi ulit siya ng number. Then, meron na ulit kayong choice kung ano yung i-input nyo. Kung tama ba yan or mali, itry muna natin. So, pagka niran ko, okay, A, B, C, D, enter ko, only input integers, as ito yung dalawang new line, and then hihingi ulit ng number yan. So, nandito na ulit tayo. So, pag nag-input ako ng tama, for example, 3, lalabas dito 9, and then magbe-break yung program, tapos na yung program. So, pag naglagay ako ng 3, magiging 9. Then, tapos na yung program. So, that's how it is. So, sana naintindihan nyo. If you have any questions, then mag-comment kayo sa comment sections. So, I'm trying my best. Alam ko medyo mas mahirap na yung magiging mga concepts na itong tinuturo natin since nasa intermediate na tayo. But please bear with me. If you have any question, comment lang. And if you like this kind of content and then wait for more, magkakaroon pa tayo no? Marami pa akong naiisip dito sa intermediate Java tutorial series natin. So, yun lang guys. Thank you very much for watching. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!